Kasunod ang 10 bansa at makalipas ang isang linggo, nagutos na rin ang pasamantalang ban sa pag-aangkat at pagbebenta ng lahat ng Chinese milk products at byproducts ang Bureau of Food and Drugs. Pero pinulaan ng ilang senador ang teka-teka umanong aksyon ng gobyerno, kaya ngayon gustong mag-imbestiga ng ilan sa kanila para raw matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga pagkain imported. Saksi si Ruth Cabal. Suportado raw ng karamihan sa mga senador ang pinatupad na ban ng Bureau of Food and Drugs sa lahat ng gatas at milk byproducts galing China. Pero tanong ng ilang senador, bakit ngayon lang? Gayong ang ibang bansa'y kagyat nag-pull out sa merkado ng mga gatas gawang China. That to me is a shocking. Here we are in the Philippines, still studying the matter whether to ban it or not. We're very, very lax. We're not protecting our people adequately enough. I'm calling on DOH to tighten up, DTI to tighten up, Customs to tighten up. 3 resolusyon ang naisampa ngayon sa Senado para imbestigahan ang aksyon ng gobyerno. Gayon din ang posibleng pagpapaigting pa ng monitoring ng pagpasok ng mga imported na pagkain sa bansa. September 17, masasabing unang pumutok ang balita dito sa Pilipinas nang unang maglabas ng pahayag ang Fonterra na 100% safe daw ang mga produktong binibenta nila rito sa Pilipinas. Minority shareholder ang Fonterra ng Sanlu Group na may gawa ng gatas na napag-alamang kontaminado ng melamine. Ayaw pa noong magbigay ng opisyal na pahayag ng BIFAD. Nang mag-abiso ang DOH kinabukasan, tiniyak nitong walang nakapasok sa bansa na kontaminadong gatas o milk products galing China. September 19, Biyernes, tsaka lang inanunsyo ng BIFAD na nagtetesting na sila ng mga produkto ng mga kumpanyang Mengniu, Yili at iba pang milk products na may sangkap galing China. Hanggang itong Sabado, nakabili pa ang GMA News ng mga gatas ng Yili at Mengniu sa supermarket. Umabot pa kahapon bago pinag-utos ng BIFAD ang pull-out sa merkado ng mga produkto ng Mengniu at Yili. Pero paliwanag ng BIFAD, kapuputok lang naman daw ng balita ng kontaminasyon ng melamine sa ilang produktong gatas sa China. Continuous pa rin ang continuous pa rin ang analysis. 24 hours. At hindi non-stop ang laboratory. Nag-validate sila ng procedures, nag-trial and error. Sa China, controversial ngayon ang umanay 9 na buwang pagtatago ng isang milk manufacturer ng maselang impormasyon tungkol sa pagkakasakit ng ilang sanggol dahil sa kanilang gatas. Sa report ng Alliance France Press, December 2007 pa raw pala nagsimulang makatanggap ng mga reklamo ang Sanlu Group Company. Pero Hunyo na raw nang magsagawa ng testing ang kumpanya at noong Agosto lang umano pinagbigay alam ang problema sa local authorities. 4 na sanggol na ang namatay sa China habang libo-libo ang may sakit. Ang Bureau of Customs dito sa Pilipinas pinag-utos na munang i-hold ang lahat ng dumating na milk products mula China habang wala pang resulta ng tests ng BIFAD. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Basa naman ng BIFAD sa tulong ng mga lokal opisyal para matiyak na wala muna mabibiling Chinese milk products at byproducts sa merkado. Patuloy namang paalala ng DTI sa publiko baging mapanuri sa pagbili ng produkto. Saksi si Mark Salazar. Halos isang linggo matapos pumutok ang milk scandal, sumunod na rin ang BIFAD sa mga karatig bansa ng Pilipinas sa pagpapaban ng pag-aangkat at pagbebenta ng gatas at mga produktong may sangkap na gatas galing China. We are temporarily stopping. No? So lahat ng mga licensed importers, distributors, manufacturers, yung manufacturers kasi baka nag-import sila ng raw mats from China, milk and milk products. No? I-pull out sa market, i-pull out sa shelves until such time na ma-determine ng BIFAD, ng ahensyang ito, na these are safe and fit for human consumption. Partikular nga ang utos para sa mga importer at distributor na tigilan muna ang pagsusupply sa merkado ng mga Chinese-made milk products at mga produktong may sangkap nito. Mula sa New York, ganyan din ang ipinarating ni Pangulong Arroyo kasabay ng utos na bantayan at imbestigahan sakaling may makalusot pang mga produktong sakop ng ban. The Bureau of Food and Drugs is the one in charge of that. They should be the one to make recommendations. Ayon sa BIFAD, kasali dyan ang mga candy, biskwit at mga tsokolating may sangkap na dairy products na mula China. Wala namang nakikitang problema ang BIFAD sa mga lisensyadong manufacturer ng mga mas kilalang brand dahil may inaalaga ang pangalan ng mga ito. Ang problema ang mga smuggled na produktong naglipa na sa mga sari-sari store, sidewalk at kung saan-saan pa. Ang mga candy at tsokolating ito ang dati nang sinasabi ng BIFAD na wag dapat tangkilikin. Bukod sa hindi raw kasi alam ang pinagmulan, wala rin daw expiry date at pangalan ng gumawa ng mga ito. Kaya naman umaasa ang BIFAD na hihigpitan ng mga lokal na opisyal ang kanilang pagmumonitor.
kung meron silang sa tingin nila ay pumasok ito sa hindi legal na paraan, ay sana po ay gawan din po nila ng nararapat. Sa Divisoria nga sa Maynila, tuloy-tuloy ang pagsusuyod ng Manila Police District. Sa ngayon, wala na raw silang nakikitang gatas na imported mula sa China. Pero sa gitna ng pinaigting na pagbabantay, ayaw rin naman ng DTI at DOH na maghasik ng alarma. Kaya payo ng DTI, pagka hindi nyo naiintindihan kung ano yung binibili, iwasan na muna. Huwag lang yun dahil mura. pero ang tanong, magkakaroon kaya ng epekto ang iniutos na temporary ban sa mga Chinese milk products sa negosyo ng Pilipinas sa China? Noon kasing kasagsagan ng pull-out ng mga laruang made in China, napaulat na hinarang ng China ang 2 tonelada ng dried banana chips mula Pilipinas dahil naglalaman daw ito ng mataas na level ng preservative na sulfur dioxide. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ramdam na nga raw ng ilang retailer ang epekto ng ban sa lahat ng mga Chinese milk product. Yan daw ay kahit pa hindi naman gatas ang mga ibinebenta nila. Pero kung apektado ang ilang produktong made in China, nananatili raw ang kumpiyansa ng mga suki sa mga itinitindang Chinese herb. Saksi si Michael Fahatin. Binaybay namin ang mga negosyo sa Chinatown sa Maynila sa likod ng panukala ni Senator Richard Gordon na higpitan ang monitoring sa pagpasok ng lahat ng mga food products mula sa China. Pero karamihan sa kanila ayaw nang magsalita dahil baka mapasama pang anilay mahina ng anilang kita nitong nagdaang linggo bunsod ng milk scandal. Pinaka napuruhan sa mga negosyo ang mga grocery na nagtitinda ng mga gatas at ibang produkto mula sa China. Tingin ko kung sa laboratory muna. Tinest sa laboratory? Kung talaga sana wag muna ipapasok na sa amin kasi naamayin tayo ka. Diba? Kasi kayo nagbebenta lang. Tayo na nagbebenta. Hindi naman tayo factory naman. Pero sa pinakabagong mansya sa record ng mga produktong made in China, ang nananatiling matatag sa mga parokyano ay ang mga Chinese herbal medicine na ilang libong taon na raw na pinagkakatiwalaan sa magandang dulot nito sa kalusugan. Maybe it could be a manufacturer who just added something in the milk, you know, but not all Chinese medicines are bad. There's some that are really good. Yeah, I believe so. Ang iba namang establishmento tulad ng mga restaurant, pinapangunahan na ang kanilang mga parokyano na hindi sila gumagamit ng gatas na mula sa China. Kasi hindi naman kami sir gumagamit ng gatas eh. Malaki ang negosyo ng mga Chino sa bansa. Ayon nga sa isang pag-aaral, tinatayang $64 na bilyong taon-taon ang mula sa komersyo sa pagitan ng mga Chino at Pinoy. Sa Divisoria na nga lang halimbawa, palasak at murang-mura ang mga produktong gawang China. Mula laruan, damit, sapatos, appliances at kung ano-ano pa. Hindi mabibilang ang mga pamilyang kumikita, Chinoy man o Pinoy. Kaya pakiusap ng Filipino-Chinese na may-ari ng Chinese restaurant na ito. Huwag naman lahat ng product ng China. Hindi naman lahat ganun eh. Iba-iba naman yun. Michael Fahatin ng inyo, saksi.